Hi guys, what's up and welcome to my channel. It's Tutor ko na naman at nagbabalik tayo kasi nga palapit na yung ating closing sa ating klase sa ating paaralan. So magtatapos na tayo ng April 15. At ikaw ba ay isang guro o ikaw ba yung naatasan sa paggawa ng mga diploma ng lahat ng mga graduating students ninyo? Kung ikaw isang ICT coordinator, malamang sa iyo ang task na yan. Pero kung hindi, anyways, the same process goes. So, nandito ka sa tamang channel. Nandito ka sa channel ni Tutor ko. Kaya bago natin simulan yung ating video is please like, subscribe, and share this to your friends o yung mga kasama mo dyan na naatasan kasi magbibigay tayo ng tutorial kung paano siya gagawin kasi napaka-simple lang yan. So, let's go ahead. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa aking screen at makikita na natin dito guys yung ating sample na template ng diploma from the department with all the layouts of the font sizes and font styles. So makikita nyo dyan, Rayon halimbawa, region sample kasi nga halimbawa lang ito yung template natin. Kasi nga for data privacy reasons, hindi natin maaaring i-divulge ang information dyan ng aktual na paaralan o actual na entity guys. So meron tayong ditong mga dummy names ng mga estudyante. Meron tayong LRN or Learner's Reference Number, full name, gender, and also pronoun. Pero yung gagamitin natin dito is most probably yung LRN lang tsaka full name. Kasi nga ito yung isa-substitute natin dito sa pangalan pagkatapos dito sa kanilang LRN. Kasi nga, meron tayo ditong sample track and sample strand. Depende sa kung anong track sila at kung anong strand sila nabibilong. So, ganito lang yung gagawin natin guys. So, makikita natin na itong file na to ay ating na-save na. At kung makikita natin dito, so na-save siya sa desktop. So, dyan natin yan hahanapin mamaya. So, yung gagawin natin ay napakasimple lang. Yung gagawin ay i-highlight lang natin ito, yung pangalan mamaya para mapalitan ng mga ngalan na nakaload dito sa list. Kasi yung principle nito guys, ganito lang. Say for example, ito yung mga names, no, yung LRN tsaka full name. So yung lahat ng mga LRN dyan kasama ng mga names ay automatically na ikakarga ng software dito at gagawa siya ng individualized na mga diploma na may iba't ibang pangalan at iba't ibang LRN number na naaayon sa ating list dito. So, ginagamit natin dito guys ay walang iba kundi yung ating mail merge na makikita sa mailings. So, ang gagawin lang is punta sa mailings, then start mail merge, and pwede lang normal document kasi nga normal document lang yung diploma natin. Pagkatapos ay select recipients and use an existing list. Kasi nga, ginawa na natin yung list dun sa Microsoft Excel. Pwede naman yung type a new list, kaya lang yung mas convenient is ito. Use an existing list. Just click this one, and kung naalala nyo kanina, doon natin nilagay sa desktop, kaya dyan natin hahanapin. So, dito, graduating students, double click lang natin, and nandyan siya sa sheet 1, just click OK. So, ngayon, ay na-connect na natin yung ating diploma dito sa list natin. So, yung mangyayari is, isa-substitute lang natin yung mga values dito, kagaya ng pangalan na Juan de la Cruz, at saka yung sa LRN natin. So, yung gagawin is insert merge field and ilagay yung full name. Yan. And ang LRN natin dito, insert merge field rin at palitan lang natin ng LRN. So, kung gusto nating ipakita kung ano ang kanyang preview, meron man ditong preview results. Pag-click mo dyan, and then next data, next, next, next. Makikita nyo guys na nag-iiba yung mga names kasama ang kanilang mga LRN numbers. So, pagkatapos yan guys is dito tayo, finish and merge. So, pwede tayong print documents kung gusto natin na i-print agad. Kung nakakonect yung computer natin sa printer, i-print agad-agad lahat ng diploma. O di kaya'y dito, isipin natin or isiset lang natin kung anong pages lang yung ating ipiprint. So, yung gagawin natin dito ngayon guys, kasi nga hindi natin i-connect sa printer, yung gagawin natin ay i-convert natin sa PDF. So, after this one, just select the printer na Microsoft Print to PDF. Yan. And then, click OK. So, kasi nga all pages yon, pwede nating iset dyan. Say for example, desktop. And pangalanan natin is diploma.
uh, 2024, 2025. So yan, and click save. So yan, piniprint na ni Microsoft into PDF files yung mga diploma natin. So napaka-easy lang guys, napaka-simple lang. Tutukan nyo lang yung simpleng tutorial natin at makikita ninyo kung paano natin siya gagawin. So dito sa desktop, yung mga diploma natin, ito siya. And double click natin, makikita natin dito lahat ng mga diplomang na-generate. So kung hindi pa tayo handa mag-print sa kasalukuyan, pwede natin i-print later kasi nga naka-PDF file na siya. So makikita ninyo, yung mga pangalan ay according din sa kanilang LRN number. So yung magagawa natin dito is makaka-save tayo ng mga bond papers or ink sapagkat ang ating errors ay mami-minimize. At ma-ensure natin na tama talaga yung kanilang LRN kasi nakabase yan sa list natin dito. So, yun guys. So, if you have any other comments or suggestions or gustong malaman sa mga tutorial nating pwedeng gagawin na related sa ating trabaho, just don't hesitate to write your comments below. And at this point guys, maraming salamat for watching this tutorial guys about sa paggawa ng ating diploma o kaya certificate kasi nga mababawasan yung ating time sa naisi-spend dito tsaka yung ating effort. And once again guys, it's Tutor Correct here, always saying, damo to di tutorial, request lang. Have a great day.